Ako po umaasa na maganda po umaga ninyo, ano man ang kalagayan natin, ano man balita ating nadidinig sa ating paligid. Ang mahalaga niyan, ang focus natin ngayon ay ang Diyos natin pinaglilingkuran at sinasamba at niluluwalhati. Salamat po. Isang magandang umaga rin po sa ating pong mga kapatid na medyo may impairment po sila dahil po sila ay deaf. Good morning po sa inyong lahat. Hello, good morning. Yeah, pagkabi ko kayo dyan. Yes. Puri ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa pong kagalakan muli na kami po ay makapiling po ninyo sa pagkakataong ito. I hope you can be able to bear with me. I hope that God's grace and love and mercy and healing be empowered upon each and every one of us sa pagkakataong ito. Salamat po sa Panginoon. Alam niyo po, ako po ay nakabakasyon ngayon, pero in spite of that, parang hindi bakasyon eh. Medyo may mga pagkakataon po na I have to settle my date and my calendar. In that sense, salamat sa biyaya pa rin ng Panginoon. Salamat po sa inyong mga dalangin, salamat po sa kalakasan, salamat po sa biyaya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Medyo parang mataas na ang pag-akyat ng Bethel ngayon. Medyo humihingal na tayo sa biyaya ng Panginoon. Biyaya pa rin ng Diyos kung bakit tayo nakaakyat po sa lugar na ito. Salamat po sa panalangin po niyo, salamat sa kalakasan, salamat po sa encouragement. I hope you can bear with us, you can encourage us, and you can understand our conditions. Salamat po sa Panginoon. Ngayon pong umagang ito tayo po magkikinig ng salita ng Diyos. Handa na po ba tayong lahat? Amen. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? I hope nakapokus po ang attention natin kay Lord, hindi po sa inyong bang lingkod. Pag tumingin sa akin, marami kayong makitang flows, pagkukulang, pagkakamali, kasalanan, at marami pong bagay kasi na napakadaling intindihin. Sa buhay ng tao, meron po mga bagay na hindi po ganun kadaling intindihin din naman sa ating kalagayan. Pero gayon pa man, salamat po sa biyaya ng Diyos. It is by God's grace alone kung bakit tayo nandito at bakit tayo lahat ay nabubuhay at humihinga pa sa biyaya po ng Panginoon. Kayo po humihinga pati ng katabi nyo, bakit di ba humihinga yan? Humihinga pa ba sila? Biyaya po ng Diyos kung bakit tayo humihinga. Biyaya din po ng Panginoon bakit nakakatayo ibang lingkod po ninyo. Kung meron po kayong Biblia, tayo pong lahat ay muling tumayo sa biyaya po ng Panginoon. Kung meron pong dalang Bible, makibukas po kayo sa akin po, diyan po sa ating po pag-uusapan ngayong umaga. At may kinalaman po ito doon sa lasting love, extend its grace. Ephesians chapter 4 verse 1 to 3, kung nandyan po kayo, ipakibukas po ninyo. Ephesians chapter 4 verse 1 to 3. Ito po ang ating mababasa sa aklat ng Efeso chapter 1 verse 1 to 3. As a prisoner of the Lord, for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Sabi po dito. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Sa Tagalog, basahin po natin. Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga, magparaya kayo sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkaisang mula sa Espiritu sa pamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tingin po natin ang gabay at patnubay ng Banal na Espiritu habang patuloy natin pinagbulay-bulayan, pinakinggan ang mensahe ng Panginoon. Shall we all pray and ask God's provisions and guidance as we listen to His Word tonight? Amen po ba? Hallelujah. Oh, Heavenly Father, glory be to your name, O God. Hallelujah, 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 hallelujah. Ama, napakabuti mo sa amin, O Diyos. Hindi ka kailanman nagkulang, simbiyaya at kahabagan, O God. Sa kabila namin pagkukulang, nariyan ka upang kami patawarin, O God, nariyan ka upang kami abutin, nariyan ka upang kami inunawain, O Diyos. Sa pagkataong ito, humingi po kami ng kalakasan, patuloy mula sa iyo, O Diyos, patuloy na tagumpay. Biyaya mo po, Panginoon, at minsan yung nais pong ipabot sa amin, O Diyos. Nininig po namin, Panginoon, mangusap ka. Manguna ka sa aming kalagitnaan, pahayag mo po ang iyong mensahe, Panginoon, na nararapat sa bawat isa amin. Patawarin mo kami sa iyong pagkukulang, linisin mo kami, Panginoon, upang kaming lahat ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Lord, cleanse our mind, clean our thoughts and spirit, O God, as we worship you continuously, Lord God, tonight. We pray for your provision, guidance, and blessing to be with us. Lord, heal those who need healing. Empower those who need empowerment. And Lord, strengthen those who are weak, O God, in the name of Jesus. Ano man po kalagayan namin po, abutin mo po ito, palakasin mo bawat isa. Pagtagin mo aming pananampalataya at lalo po namin matibay po ang aming relasyon sa iyo. At naway po, tulungan mo kami, unawain po namin, lawak ng biyaya, Panginoon, sa aming kalagayan. Sa pangalan mo po, Panginoon, hiniling po namin ang lahat ng ito. Salamat po. Narito po nga ba lingkod?
Gamitin mo po, O Diyos, sa aking pong buhay bilang daloy ng pagpapala. Magkaroon po ng maluwag na paghinga, Panginoon, at patuloy na kalakasan na mula sa iyo, Panginoon. Tagumpay, Panginoon, sa aming pong pagtayo sa iyong harapan, O Diyos, sa kabila po namin mga pagkukulang at kahinaan, Lord. Salamat po, Panginoon, minsan pa, O Diyos. Niling po namin lahat ng ito. Sa pangalan po namin, Panginoon Jesucristo, ito mga misamot panalangin. In Jesus Christ's precious name we pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon sa ating kalagayan. Ayan. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng lasting love extend its grace. Ang pag-ibig na nanatili ay nagpapalawak ng biyaya. Amen. Hallelujah. Magandang araw po sa bawat isa. Muli, magandang araw po. Binati niyo ba ang inyong katabi? Good morning, good morning. Magandang araw po sa inyong lahat. Hindi dahil sa days na nakararanas tayo ng masyadong mainit na ngayon, hindi na katulad ng dati, no? Umiinit na. Ay, umiinit na rin ang ulo ng marami sa atin. Hindi rin dahil month na March ngayon, March na po, tama po, March na. Next month ay April at lumipas na yung February, hindi na natin pag-uusapan tungkol sa pag-ibig at tapos na ang bahagi tungkol sa pag-ibig. Maraming tao naniniwala ng pag-ibig ay may season or seasonal ang pag-ibig. Kapag February, love month, pwede tayong magmahal. Kapag anniversary, saka sweet. Kapag okay ang pakiramdam, saka mabait ang bawat isa. So, medyo po pag-ibig natin. Umiiral po yung ating kagalakan sa mga pagkataon ito. Pero, marami ang nagre-recognize ang February ay love month just for the sake of celebrating it. February, love month niya para lang pagdiwang ang araw na yon, puso. But the love that God wants us to experience is something that is bound by days and months, but something that is forever. Something that never ends, something that lasting. Yan po. Naintindihan niyo po sinabi ko? Pilitin ko tagalugin po at babagalan. yung pagtungkol po sa Blanto February, alam natin ito love month, di po ba? Pag natapos na yun, parang hindi na natin pinag-usapan tungkol sa pag-ibig. Hindi po dapat. Kasi pag-ibig ng Diyos, hindi po ito nagwawakas sa buwan, hindi po ito seasonal, hindi po ito natatapos sa isang pasyon, sa isang selebrasyon, kundi ito yung nagpapatuloy sa buhay ng isang Kristiyano, nagtitiwala at naniniwala sa pag-ibig na ito ng Diyos na umiral sa ating pong buhay. Pero ang pag-ibig ng Diyos hindi nakabase sa panahon, emosyon at sitwasyon. Sino dito marunong magmahal? Subukan natin pagmamahal na ito sa mensahe ng Panginoon. Sabi ko, Lord, do I love my congregation? Do I love people around me? Do I love my brothers? Do I love my mother? Do I love my sons? Do I love my children? Do I love my wife? Mahal ko ba sila? Sino dito nagmamahal sa kanyang pamilya? Subukan natin, talaga alamin natin pag-ibig na ito. Kung gano'n ito kalaki, gano'n ito kalalim. Ang pag-ibig ng Diyos panghabang panahon. Panghabang buhay pag-ibig ng Diyos Niwala po ba kayo may forever sa Panginoon? Sa mundong ito, wala daw forever So, totoo. Kasi ang pagkakakinasal, kontrata nyo for life lang Till death do us part, di ba? Till death do us part. Yung iba, hindi pa nga namamatay nananalangin lang, kunin mo na sa Lord kasi may nakaabang ng iba. May ganung mga sitwasyon, di po ba? Di ba nagsisisi kung bakit siya nagpag-asawa? Isa nagsisisi kung bakit niya, ito pamilya niya. Isang banda, ang pag-ibig po ay dapat umil sa buhay natin sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yung po ang unang command ng Diyos na dapat umil sa ating pong buhay. Ang pag-ibig na nagtatagal ay pag-ibig na marunong magbigay ng biyaya. Alam niyo po ba, ang pag-ibig na nagtatagal, kasi dapat ang pag-ibig na ito hindi nagwawakas Sabi ng Bible, love will last forever. Love is eternal. Love endures forever. Kayang magtiis daw na pag-ibig magpakailanman. Sino po kayang magtiis? Pastor, pinagtitiisan ko ng mister ko Kung pwede nga lang talaga iwan siya Pinagtitiisan ko yung mga anak ko dahil sa titigas ng ulo nito. Kung pwede nga lang, kunin mo na Lord. Kaya lang medyo masakit ng kalooban pagka panalangin nyo, di po ba? Kasi dito may mga problema sa kanilang mga anak, pakitaas ang kamay. Wala, marami nagtaas ang kamay. Problema, aminin po natin yung katotohanan ito, may problem sa ating mga anak, di po ba? Gusto nyo mawala yung problema, isaulin nyo sa Panginoon. Panalangin, Lord, kunin mo na sila. Hindi naman ganun kadali yung panalangin, di po ba? Hanggang ngayon, maasa tayo, Lord, ay buti mo po ang kalagayan nila, Panginoon. Unawain po na. Kung meron mang uunawa at abot sa kanila, maliban sa Diyos, tayo po ng mga magulang at mahal sa buhay, di po ba? Pero pag-usapan po natin ang pag-ibig na ito. Pag-ibig nagtatagal. Ang lasting love always extends grace. Always be reminded of that. Alam mo ba na walang relasyon that will survive without grace? Alam niyo po ba, walang relasyon na mantiling matatag kung wala ang biyaya ng Panginoon. Ano bang grace nito? Unmerited favor po, pag sinabing grace. We got to show favor and deep concern to others. We got to be merciful and forgiving with their shortcomings. We got to be open-minded, full of understanding and patience. We don't have to be critical with people we are related to.
Ang malungkot na yung mga relasyon dahil sa konting pagkukulang, nag-aaway na. Konting bagay, nag-aaway na, pinagtatalunan na. Alam, may nagtanong sa akin, Pastor, anong nangyari ganito? Bakit ka ako? Bakit nyo inaalam yun? Kasi concerned ba kayo o gusto niya lang malaman yung chismis na tungkol sa kanya? Sabi ko, Lord, mas maganda pong unawain yung taong ito, kausapin yung personal para maintindihan nyo kung anong dahilan kung bakit siya nangyari itong bagay na ito. Alam mo po, may mga pagkakataon po na maaaring hindi natin maintindihan ang kalagayan ng ibang kapwa natin, di ba? Pero for us to understand them, we must talk to them in a personal, intimate way. Sabi ko kasi, paano ko maintindihan misis ko hindi ko kausapin ng personal at unawain yung kanyang kalagayan? Sino po hindi niya naintindihan ang mahal niya sa buhay? Pag-usapan natin pamilya kasi we're concerned with families, hindi po ba? Naintindihan niyo po ba yung mga anak ninyo, mga kanak, mga magulang na may problema sa mga anak? Naintindihan ba natin sila? Kapon tinalakay namin yung generational gap tungkol sa love. Alam niyo po ba, iba po yung concern, iba po yung focus, iba po yung strength ng mga tao ng boomers. Kasi dito mga baby boomers, pinanganak na 1942 hanggang 1964. Yan, mga 1964, yung tayo, mga boomers tayo, hello, senior citizen na, boomers yan, tawag yan. Alam niyo, meron tayong magandang karakter. Ano karakter natin? Pagka tayo nag-asawa, gusto natin ma-maintain yung relationship na yan. Mas concerned tayo dun sa ating commitment and covenant kaysa dun sa ating pong damdamin. Kaya marami pong mag-asawa ngayon, kahit na tumanda na magkasama pa, pero hindi naman sweet na sweet sa isa't isa. Bakit? Kasi committed sila dun sa ilang pangako. Yung pong kagandahan naman ng mga boomers. Kaya lang, feeling naman natin, parang nangyari ay mabuti na lang. Mas maganda pong makisama na lang dahil gusto natin mabuo pa rin ang pamilya natin. Yung pong kagandahan ng baby boomers po eh. May sinilang nung 1946 hanggang 1964. Okay. Yung mga pagdataos ng millennial, Gen Z ngayon, Gen Z. Yung relationship ngayon, unawain natin sila. Gen Z ngayon, medyo ang relationship nila sa online na. Meron nga kinakasal sa online, merong may relasyon sa online, di po ba? Hindi nakikita, pero mag-best friend sa online. Sabi niya, ganun kalawak, kalawak yung pag-unawa, pero hindi ganun kalawak yung damdamin. Kasi walang pag-uusap eh. Wala pong komunikasyon, hindi mo nakikita yung tunay niya kalagayan. Yung picture nito, pogi-pogi pala ng boyfriend sa online, pero pag nagkita kayo ng personal, magsisisi ka. Saan ba ako naloko na? Kaya marami pong naluloko sa online, mga balita na hindi naman totoo. Kaya napakahalaga po, unawain natin bawat isa sa atin sa pamagitan ng pakipag-usap natin personal sa mga taong ito. Lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Sino natin sa problema ng ating mga anak, ating pong mga kapatid? Amen. So dito, pinapahalagan pa yung mga kapatid niya sa buhay niya. Kahit malayo na kayo sa isa't isa. Kami po ay mga kapatid, very close po sa isa't isa. Bagamat malayo po ang distansya namin sa isa't isa. Pero we're close in a relationship. Pagka may problema sila, tawagan lang ako, pinagpipray ko sila, hanggang hindi na ako concerned sila sa bawat isa. Magandang makita yun eh. Magandang makita natin yung bagay nila. Di po ba? Hallelujah. Kaya ang malungkot, may relasyon na dahil sa konting kakulangan, nag-aaway na. Malimit na pagkakamali ang kanilang pinalalaki at laging hinahanap ng dahilan para punahin at pagsisihan. Sometimes we got to let them go. Kailangan natin extend ang ating grace. Ayon sa Ephesians chapter 4 verse, pakireflect mo ating talatang binasa. Sabi rito, magpakumbaba kayo, maging mahinawan at matyaga, magpasensya sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Sino nagsabi nito? Hindi po sinabi ito ni Pastor Kasi meron akong problema sa inyo, may problema kayo sa akin. Kundi ito sinabi po mismo ng Panginoon sa kanyang salita sa pamagitan ni Apostol Pablo. Pansinin niyo mabuti, ba't ang liit naman yan? Yan. Nababasa niyo po ba? Ayop, mabasa niyo po. Yan, katotohanan yan. Hindi niya sinabi ni Pablo na magmahal lang kapag madali. Sinabi niya maging matyaga. Tingnan niyo, maging matyaga daw tayo. Maging mahinawan, maging matyaga at magpasensya sa isa't isa. Salitang pagtsatsaga. Ano yung ibig sabihin pagtsatsaga? Pagtsatsaga. May ano yan, merong sakripisyo yan. Pagtsatsaga, di ba? Merong pagtitiis. Everybody say pagtitiis. Tiis. Pastor, titiis. Hanggang ba panahon ba ako magtitiis? Kung mahal mo yung mahal sa buhay, mahal mo ang anak mo, pinagtitiisan mo, dapat habang panahon mo pagtitiisan niya. Kasi wala nang unawa dyan eh. Pagamat matigas ang ulo ko minsan, dapat meron pong abot dyan. Tayo din naman magulang, di po ba? Sino dito pinagtitiisan yung kanyang kabiyak? Huwag nyo nang ilakas, baka naman katabi mo, mag-away pa kayo. Salilinin nyo na lang, Lord, ito po, pinagtitiisan ko habang panahon. Pero hindi ba dapat lang kasi pag-ibig last forever eh. Okay. Ang problema, madali tayo magmahal, mahirap magpatawad. Ito po isang concern natin. Madali tayo magmahal, mahirap tayo magpatawad. Okay. Nakalulungkot isipin, surprising to know that the problem with some of us, it is often we find it hardest to forgive the people we love the most. Yan. Mas madali tayo magpatawad sa estranghero kaysa sa taong pinakamalapit sa atin. Sino pong nakaintindi nito? Mas madali mo patawarin yung mga hindi mo kilala kaysa nung sa makilala natin. Totoo po ito eh. Diba? Nagkakausap sa amin, kayo magkapatid, bakit nagtatalo kayo lagi?
Yan dito, lagi nagbabangayan, lagi nag-aaway. Kung di na lang, bigyan mo ng panaksak, may mapapatay din sa kanila eh. Bakit ito nangyayari ito? Bakit? Dahil mataas ang expectation nila sa kanila. Totoo naman eh, mataas ang expectation. Halimbawa, pag ako nagkamali, mataas ang expectation sa akin, di po ba? Ganun sa bawat isa sa atin. Pero sa isang banda, ito tuloy. Pero tandaan natin, the closer friendship, the greater the needs of grace. Yan. Sabi dito, the closer the friendship, the greater the needs of grace. Kasi bakit? Kung meron man nakakaunawa sa kanila, tayo po yun eh. Kasi dito naunawaan niya anak niya. Alam mga anak ko, hindi ko minsan maintindihan bakit meron ganito, may ganun, may introverts, may extroverts to. So, kung sino unawa nun, di ako din. Di po ba? Hello? Kasi dito may mga anak na. At nagsisisi kayo nagkaroon kayo ng anak. Oh, wala. Kahit matitigas ang ulo niyan, kahit makulit yan, di ba? Parang, Lord, gift mo ito sa amin eh. Gift mo itong pamilya ko eh. Di po ba? Amen. Hallelujah. It is never just one person's fault. Bawat isa sa atin may responsibilidad. It takes two people to agree and disagree. Tama po ba yun? It takes two people to agree and disagree. Halimbawa, bakit hindi mo siya matanggap? Kasi, pastor, tigas ng ulo eh. Pero dapat, kung hindi mo na siya matanggap, ikaw din may problema. Bakit? Sino sa atin ang perpekto na? O mga hindi nagkakamali, hindi nagkukulang, hindi kailanman nagkakasala. Sino ba sa atin? Meron bang ganun? We are all Christians, believers tayo kay Lord, no? Tayo mananampalataya. Pero hindi tayo perfect pa rin sa mundong ito. Amen po ba? Ang sabi nga ng Panginoon sa kanyang Romans 3:10, walang matuwid, wala ni isa. Tingnan niyo, sabi po, Romans chapter 3, verse 10, walang matuwid, wala ni isa. So walang perfect na asawa. Maliwang perfecto pangalan niya, ha? Wala perfect na magulang. Sino mga magulang dito? Inaanap ng anak. Meron ko na kausap, sana pa, pastor, ikaw na ang tatay ko. Sabi ko, bakit kilala mo ba ako? May mga estudyante tayo dito na sabi, pastor, sana ikaw na tatay ko, sana ikaw na father ko. Sabi ko, tinatanggap ko naman silang bilang maging anak ko. Kaya sa isang banda, tinatanong ko, bakit kaya? Yung pala yung pagkukulang na magulang. Sabi ko, anak, kahit na ganun tatay mo, dahil pag-pray mo siya. Meron nga ako nakausap dito, dumadalo naman sa young people natin. Hindi ko nababanggit yung pangalan. Estudyante siya natin school. Sabi niya, pastor, minumura ko tatay ko. Bakit mo minumura? Nag-i-honest siya. Kasi nga po, bakit hindi ka mura-mura? Kasi inaaway niya ako ganito at sa ibang bahay sa umuwi. Kasi away ko siya. Sabi ko, anong gagawin mo? Pastor, sana ikaw na tatay ko. Hindi mo kilala kung sino ako. Pwede rin ako magalit sa'yo. Sabi ko sa kanya, pwede rin awayin. Kapag makulit ka, makulit yung batang ito. Salamat sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, anak, ganito. Kahit na ganun tatay mo, dapat tanggapin mo siya, pahalagaan mo siya, panalangin mo. So, pinagpipray niya daw lagi tatay niya. Magandang resulta nito, nagbabago na tatay niya sa biyaya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Bakit? Kung sino mauunawa sa tatay niya, siya rin eh. Siya rin. Sabi niya, kausapin ko tatay. Saan ba tatay mo? Wala doon dito nasa abroad. Paano kakausapin? Online daw. Sige. Sabi ko sa kanya, sige, get in touch with him and then we'll talk to him. Share natin. Pero mas maganda, ikaw makipag-share sa kanya. Ikaw anak niya eh. Ganun po ba yun, Pastor? Mas maganda daw ako dahil ako daw makapwedeng pakinggan niya. Kako hindi. Kahit napakinggan niya ako, hindi niyo naman nakikita pagbabago sa'yo. Ganun din ang mangyari. Alam niyo po ba tayo lahat may kapangyarihan mag-share? May kapangyarihan tayo mag-pray, mag-share sa bawat isa. Empowerment nga tayo eh. Church empowerment eh. Amen. Alam niyo, may kapangyarihan ang buhay mo para mabuluhan sa ibang tao. Sabi ko dun sa anak na yun, anak, ganito. Pwede kitang tanggaping anak bilang bahagi ng buhay ko. Pero mahalaga yung tatay mo, huwag mong kalimutan. Biniyaya ng Panginoon sa buhay mo yan. Kahit gano'n sa kasama, para sa iyo, huwag mong aawayin. Opo, pastor. So, inaalam ko sa kanya. Hindi na doon niya inaaway tatay niya, pinagpipray na niya. Puri ng Panginoon, di po ba? Kung meron mo unawa sa kanyang kalagayan, sino ba yun? Di pa tayo. Sabi ko sa kanya, ikaw ba'y matuwid? Ikaw ba hindi gumagawa ng mali? Gumagawa po ng mali. Tatay mo, perfecto ba? Hindi po. Unang-una, hindi pangalan niya perfecto. Wala pong magulang na perfecto, wala pong anak na perfecto, wala pong kaibigan perfecto, wala pong pastor na perfecto, at wala pong leader na perfecto. Hello? Kaintindihan po ba tayo? Ako nga po hindi naman ako perfect, kaya nanghihina po tayo. Minsan, iniwan ko na yung tungkod ko sa kwarto kasi gusto ko maglakad ng maayos. Pero ganyan pa man, naalala ko si Moses na may tungkod eh. Di ba? May tungkod. Kaya ako po ginagamit yun para for your information. Hindi dahil sa ako'y naniniwala ang Diyos nagpapayat. Pagalingin po ako ng Panginoon. Salamat po sa prayer po. Ako'y naniniwala, pagalingin ako ng Diyos. Palakasin ako ng Panginoon. Pero sa isang banda, iniwasan ko po makasagay ng iba. Kasi nabibertigo po ako. Makasagay ako, baka awayin nila ako. Ano sabihin ko? Mukhang hindi pa naman ako may matandang-matanda na para magtungkod eh. Parang ganun dating eh. Pero ginagamit ko para proteksyon.
sa ating kapwa. Hindi po sa sarili lang. Amen po. Naintindihan po ba natin? Bakit dala ko yun? Baka isipin si pastor, walang pananampalataya, nanghihina na, tungkod pinagpipray nga na para gumawa. Hindi po, ginagamit ko po yun dahil may magkakataon po na kailangan ko gamitin para hindi ko na makarasakit ng kapwa. Ayun po ang aking reason kung bakit ko ginagamit po yun. Amen po ba? Kaintindihan po ba tayo doon? Nanintindihan po ba si pastor? Kasi hindi po tayo perfecto. Kung wala sa atin ang perfect, bakit tayo naghahanap ng perfection sa iba? Amen. Di po ba? Kung wala sa atin perfection, bakit naghahanap tayo ng perfection sa iba? Okay. Ang totoo, it takes two to build a relationship. It takes two to break it. Hindi lang isang tao ang may kasalanan, kundi tayong lahat. Kailangan i-extend natin grace sa iba because forgiveness is the two-way route. Hindi mo matanggap ang ayaw mong ibigay sa iba. Hindi mo matatanggap ang ayaw mong ibigay sa iba. You see? Kung hindi mo mapatawad ng iyong kapwa, hindi ka makakatanggap pagpapatawad ng Diyos. We cannot receive what we are unwilling to give to other people. Amen. We cannot receive. Gayun din naman, hindi natin maiwasan ang anihin ang bunga ng ating tinatanim. If we plant hatred, we will harvest hatred. Kung yung tinatanim mo, yun ang aanihin natin. Kung nagtanim ka ng sama ng loob, ani ka ng sama ng loob. Kung nagtanim ka ng galit, ani ka ng galit. Kung nagtanim ka ng sama ng loob sa kapwa mo, ani ka ito. Kaya may mga consequence lahat ng bagay na nangyari sa ating buhay. Kung lumulungkot ka, may dahilan po kung bakit ka lumulungkot. Hindi po ba? Hello, malulungkot ata kayo. Huwag naman kayo makisama sa akin, malungkot po ang pasahin natin, sabi ko, Lord, pasahin mo ang kalagayan namin buwas sa buhay natin sa pagkakataong ito. Lord, make our life more enjoyable today, more than ever. Kasi nga, itong kalagayan natin, hindi naman ganun kasaya-saya ito di po ba? Iniisip ko, Lord, paglalakad ko, na hindi na katulad ng dati. Pananalita ko, hindi na katulad ng dati. Pamumuno ko, hindi katulad ng dati. Sabi ko, Lord, bakit? So, nagkakaroon tayo ng bitterness, di ba? Kasama ng loneliness. Pero sa isang banda, Lord, alam ko, Panginoon, lahat ng ito ay para sa iyo. And you will strengthen us, you will encourage us, you will build us up, di po ba? Sino po ba dito hindi nanghihina, nalulupaypay, nalulungkot, hindi nakakaramdam ng aray? Sino po dito hindi naranasan aray? Don't you know what pain is? Everybody knows what pain is. Na-hospital nga ilan sa atin. Nalulungkot tayo, umiiyak tayo. Pero gayon pa man, sa isang banda, kayang pasahin tayo ng Panginoon. Niwala tayo, kahit tayong pasiglahin ng Diyos, kahit tayong pasahin ng Diyos, kahit tayong pagalawin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So, if we plant forgiveness, mercy, and grace, surely we will reap their fruits. Kung magtatanim ka ng mercy, forgiveness, pagpapatawad at biyaya ng Diyos, tatanggapin natin ito sa atin. Aanihin natin ang bunga nito. Yan po katotohanan. Amen. Ang kahulugan ng pag-ibig na may biyaya, ito pag-usapan natin ang kahulugan. The meaning of love with extended grace. Pag sinabi extended, yung iiwan mo na, hindi mo pa maiwanan, di po ba? Yung galit ka na, hindi mo pa may pagiging galit, kundi tatanggapin mo pa rin siya. Extended ang tawag doon. Ang isa pang mahalagang meaning ng love mentioned in 1 Corinthians chapter 13. Ito sabi 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Love patiently accept all things. Lobat daw. Sige. Ako lobat. Yan. Sige. Salamat sa Panginoon. Okay. Sabi sa 1 Corinthians 13:7, love patiently accept all things. Ang original salitang dito, ginamit dito ay stego. Yung salitang accept all things. Love, accept all things. Pag-ibig daw marunong tanggapin ang lahat ng bagay na dumating sa kanyang buhay. Unawain na lang natin sarili natin. Bakit tinanggap ng Panginoon? Dahil sa pag-ibig niya, di po ba? Sino po dito katanggap-tanggap? Sabi ng Bible, no one is righteous, no not even. Walang matuwid, wala ni isa. Isipin natin itong krus ng Kalbaryo sa likuran ko. May namatay po sa krus. Sino siya? Ang Panginoon Jesus. Bakit siya namatay? Alang-alang kanino? Alang-alang sa makasalanan, sabi ko ng Bible. Okay, ang salitang ito, yung salitang binanggit niyan, love patiently accept all things. Pansinin niyo po, yung stego. Okay? Ang ibig sabihin niyan ay takpan, protektahan, ingatan, hindi bunyag. Ang biblical love covers a relationship lets something go. Hindi nito chinichismis ang pagkukulang ng iba. Iniingatan nito ang pagkatao ng kanyang kapwa at hindi binibroadcast o pinapost sa social media ang negative issues ng buhay nila. Ito problema, marami pong mga negative issues at fake news sa ating pong media, di po ba? Hello? Kung meron kayong issue sa inyong kapatid, kausapin niyo siya at alamin niyo yung totoo. Kasi medyo marahil ang reason na yan, bakit ganito ay hindi niyo alam yung tunay na kastorya ng buhay. Hello, di po ba? Bakit ito nakulong? Bakit yung nagnakaw? Bakit ito ganito?
Sabi nga na isa bakit yung mga mahihirap pagka nagnakaw ng mangga, nakukulong ka agad? Samantalang yung mga sikat at saka kilala, pag nagnakaw tinatawag pa, Your Honor po, di ba? Your Honor, at pinararangalan pa. At kung makulong man daw yan ay ilalagay sa isang air-conditioned room at meron pang hustisya na pwede niyang kilalanin pa ang katotohanan tungkol sa kanyang buhay. Di ba? Malungkot man sabihin ito, pero yun ang realidad ng mundo Amen po ba? Hello. Sa biyaya ng Panginoon. Okay? Hindi nito binibilang lahat ng pagkakamali, kahinaan o kalungkutan at kasalanan na nagawa ng taong may kaugnayan sa Kanya. Ang tunay na pag-ibig, hindi nagchichismis, hindi chismoso, hindi chismosa ang buhay ng iba. Meron ko nakausapin niya, Pastor, ang asawa ko ganito, sama ng loob niya sa asawa niya. Lahat ng bagay na binanggit sa asawa niya, binanggit niya sa akin. Sabi ko sa kanya, Ma'am, sa susunod, huwag niyo nang banggitin kahit kanino yan. Na bakit? Hindi makakatulong sa iyo. Kasi babalik din sa iyo yan. Bakit? Asawa mo yun Pinili mo yun Dapat may nahal mo, pinunawa mo. Sa pagkatong ito, binanggit mo sa akin, pero hindi mo madinig sa akin na babanggitin ko sa iba yan. Bakit? Kasi hindi tama, kapatid, hindi tama. Hindi expression of love yan, expression of hate yan. Hindi po ba expression of hate? Kayo po ba? Hello. Mahal niyo po ba mga anak niyo? Kung mahal niyo mga anak niyo ang gagawin niyo, pagkukulang nila, kwento niyo po ba sa iba? Hindi dapat Pagka nag-honor yan, nagtatalo pa nga tayo. Kanina nagmana ang anak natin, pagka-honor yan, sino ba kasi di sa tatay, sa nanay, pag kami honor nagtatalo na natin. Kapag kasama, sino nagmana anak natin, ba't sumasama ng ugali niyan? Siguro sa iyo. Di po ba ganun ang ginagawa natin? Isang banda, ano po dapat gawing mangyari sa buhay natin? Dapat isipin natin katotohanan na ito. Now, we need to extend our grace. Yan, hindi extend natin the biyaya ng Panginoon. Hindi nagpo-post ng kahinaan ng iba, hindi binibilang pagkakamali. Ang grace ay parang bubong ng bahay. Kapag may bagyo, saan tayo tumatakbo? Sa ilalim ng bubungan, di po ba? O aliban na lang may topa ka sa ulo, yung mga bagyo na, nagpapaulan ka pa at siyempre, cheese, yeah, hello. Is it me you're looking for? Okay na. Sige na. Okay. Kapag may bagyo, saan tayo tumatakbo? Sa ilalim ng bubong. Kapag may pagkakamali ang mahal natin, dapat sa ilalim ng grace nila, natin sila tumatakbo. Hindi sa takot. Mga kapatid, ang tahanan na walang grace ay parang bahay na walang bubong. Konting ulan lang, wasak agad. Di po ba? Sinulat ko na hindi babanggitin ko para hindi maintindihan niyo po. Minsan kasi nabubulol po ang ibang lingkod. Because of that, we need God's grace pa rin Amen. Kailangan nating protektahan ang ating relasyon dahil madali tayong makakasakit ng kalooban ng iba. Sino dito alam niya nakakasakit siya ng kalooban? Minsan hindi natin alam, may nabanggit tayo. Saktan na pala ang kalooban ng iba. Hello, parang, kamukha yung tatay mo. Parang kayong biniyak na arinola. Dami naman nabanggitin. Maganda yung sinasabi mo kasi kamukha nadudutan mo na isang bagay na mali. Ito naman, nasaktan yung damdamin. Bakit? Sura mo ba? Nagawin na kayo dahil sa bagay na yun. Dapat maging maingat po tayo sa ating mga binabanggit po ba? Amen. We need to treat someone less severely than is usual. We need to ease the pressure upon them. We need to let someone relax. We need to stop pressuring. It means give a person some time and space to adjust the behavior or the situations that got them in trouble. You got to let them go. Ayan. Pinakamahalagang halimbawa ng grace na ito ay grace ng Panginoon. Alam niyo po ba? The wonderful moment that we can be able to think about yung example ng grace nito, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po dyan sa Romans 5:8, ganito. Ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Tingnan niyo po. Unawain po natin ang talatang ito. Ang pinakamalaking halimbawa ng grace nito. Ang pinakamagandang halimbawa ng grace ay si Jesus Christ. Kapag nagawa natin tanggapin ang ating kapwa as they are, looking past their faults or for the sake of love, ang tawag dito ay love extended grace. Tawag dito love extending grace. Yung biyaya mo extend yung pagpapatawad mo sumobra. Pag sinabing extend,
higit dun sa boundaries ng buhay mo. O ba? Extended grace eh. Extending grace. Sabi po riyan, okay? Ganito ang love na pinakita ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Romans 5:8, ngunit binadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Kailan matay si Jesus Christ? Mabait ba tayo? Hindi eh. Hindi sinabi rito nang mamatay ang Panginoon nung tayo mga mag-good na. Tayo na born again na hindi po. Namatay ang Panginoon nung pamandin nung tayo makasalanan pa, tayo masuwayin sa kanyang kalooban. Yung tayo matitigas ang ulo pa, yung tayo po ay makasalanan pa, sabi po ng Bible. Okay. Sa punto nito, dapat natin pasalamatan ng Diyos sa kanyang pag-ibig, pag-extend ng kanyang grace. Hindi hinihintay na magbago tayo, hindi hinihintay na maging deserving tayo, hindi hinihintay na maging perfect tayo. Ang grace ay nauna na bago pa natin mangyari sa buhay natin pagbabagong ito. Nandun na yung grace ng Panginoon, nandun na yung biyaya ng Diyos, di po ba? Sa ating pong mamahal sa buhay, halimbawa sa mga mag-asawa, bakit hindi kayo nakakasundo? Di, extend mo pa rin grace mo. Lagi siyang lasing pastor extend mo pa rin. Ano mo gagawa mo? Pinili mo yung lasenggo eh. Kasi dito, nagsisisi na pangasawa niya may bisyo. Pero tinago man niya sa inyo, di ba? Kung tinago niya sa inyo, may problema yung bakit hindi mo pinag-pray sa Panginoon. Kasi perfect love, perfect couples, perfect spouse, come from God. Sabi ng Bible, ang perfectong asawa ay galing sa Diyos. Hinihingi sa Panginoon yun eh. Problema, hiningi mo sa mundo. Nung hiningi mo sa mundo, nagka-problema, hiningi mo sa Lord ng solusyon. Mali po yun. Dapat bago mangyari yun, hiningi mo sa Panginoon direksyon. Mga young people, listen. Di po ba? Gusto niyo magkaroon ng asawang mabait? Hilingin sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay mabait. Amen. Maliban lang kay Hosea na pinahintulutan sa Diyos ng mga pangasawa si Gomer. Kilala niyo kwento ni Hosea? Si Gomer, pinahintulutan ng Diyos mapangasawa niya isang babaeng prostitute na hindi faithful na asawa. Pinahintulutan ng Diyos. Sa Kanya lang yun po. Pero ang layon po ng Panginoon ay upang ipahayag sa atin yung pag-ibig ng Diyos na kahit paano, kahit na tayo nagkulang, yung pag-ibig ng Diyos nandun pa rin. Extended love. Kwento ni Hosea at ni Gomer, no? Basahin sa Old Testament, maganda pong kwentong ito. Sabagat, pinakalubasan ng Diyos na asawang hindi perfecto. Sino dito may problema sa asawa niya? Bakit yung problema yun? Kasi, unang-una, inawat kayo, hindi kayo nagpaawat. Ang team song ninyo, you and me against the world eh. Tapos ngayon, nagsisisi ka na siya na pangasawa mo, ang team song mo, please release me, let me go. Laki naman problema nun. Bakit? Sino kasalanan nun? Kasalanan mo si pastor, o nanay mo, tatay mo, inawat ka nga nun eh. Ang kasalanan po kapatid yun. Ngayon, ano ang solusyon? Extend mo yung pag-grace mo, extend mo yung pag-iyaya. Bakit? Wala sa atin perfecto eh. Amen. Wala sa atin perfect. So wala pong perfectong asawa, walang perfectong anak, walang perfectong magulang, walang perfectong leader, walang perfectong pastor, walang perfecto sa atin. Kung tayo po'y nagkukulang, nagkukulang din sila. Amen. Nakitindihan po ba tayo? Hallelujah. Hallelujah. Grace first. Kaya kung ang Diyos ay naghihintay muna bago magmahal, wala tayong pag-asa. Pero pinili niya ang biyaya. At kung tayo tumanggap ng grace, tayo rin ay dapat maging daluyan ng grace. Amen. Bakit mahirap mag-extend ng grace? Bakit ito mahirap mag-extend ng grace? Bakit ito mahirap i-extend yung biyaya natin, pagpapatawad na ito? Isang punto. Una, dahil sa kayabangan, pride. Parang, bakit? Ayaw kong patawarin ito eh. Bakit? Ako matuwid kasi sa kanya eh. Sino bang matuwid sa atin? Walang matuwid, wala na isa. That is a hurt, sama ng loob. Ibig sabihin, pag sama ng loob, hindi pa na-heal yung kalooban natin. O unforgiveness, hindi pa healed. Unjust mind, justice mindset without mercy. Pero tandaan, grace is not saying okay lang ang kasalanan. Grace is saying pipiliin kitang mahalin habang nagbabago ka. Grace is set under control. Amen. Kalakasan na kontrolado mo ang biyaya. Pasok natin practical application. Malapit na ako matapos sa aking mensahe. Amen. Kasi gracious ang Panginoon eh. Ayaw niya tayong mainantok sa akin, antukin sa aking pangangaral. Kung meron mang tamang paraan para ma-build up natin ang strong relationship, it is by treating other people the way God treat us. Sinaniwala po yun. Kung nais natin itrato tayo nating kapwa, tulad ng nais natin mangyari sa ating buhay, itrato natin kung paano tinato ng Diyos. Treat people the way God treated us. Ang sabi po dyan, ito naman sinabi Romans 17:15-7, accept each other, just as Christ accepted you. Kung paano kayo malugod at tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa. Sino dito may problema sa kanyang anak? Sino ba tatanggap sa kanya?
Di si Lot, tinanggap siya eh. Kung tinanggap siya ng Panginoon, tanggapin mo siya. Sino po nakabasa na aking insight kanina kayang araw nito? Pinagpuyatan ko po yun. Basahin niyo po. Pero maganda ko, papapiawayan natin sandali yung insight na ito. Pwede ba i-reflect sa screen yun? Insight na yan. Sa Facebook. Nandyan po yan sa atin. Huwag mag-alala. Yan. Gusto ko pong i-share po sa inyo. Talagang pinagpuyatan ko itong bagay. Sapagkat ito may kinalam sa pagpapatawad. We all need forgiveness and we all should be forgiving. Yan. Sahin natin sandali bago tayo matapos. Okay lang po ba, mga kapatid? Yan. Hindi talaga maiwasan na masaktan tayo sa buhay na ito. Minsan, intentional pang sakit. Yung mga sinasabi, ginagawa ng ibang tao sa atin. Sa katunayan, kapag narinig mo ang salitang patawad, baka bigla mong maalala yung mga heartaches, pains, at mga problema mo dati. Di po ba? Pakiramdam mo, sariwa pa rin ang sugat dahil sobrang lalim ng pagkakasakit sa iyo. Kapag nasasaktan tayo, ang hirap isipin na patawarin kung yung mga taong gumawa nito. Pero ang Bible ay may isang mahalagang dahilan kung bakit kailangan natin magpatawad. Magpatawad ka dahil pinatawad ka ng Diyos. Hello. Forgive because God has forgiven us. Alam niyo, meron po akong, sa aking paglilingkod po, meron pong mga masamang loob sa akin. Sabi ko, Lord, ito kahit na anong mangyari, talagang samaan loob, kahit gumawa ka ng tama, hindi mabuting ginagawa nila. Sino naranasan po yun? Di po ba? Kahit maganda na ginagawa mo, mali pa rin ikaw. Sino gusto maging district superintendent? Hindi ko ganun kadali. Mga pastor na kausap po, mga lingkod ng Diyos na mga kausap po natin dito. At may mga pagkataon po na hindi ganun kadaling unawain ang mga sitwasyon. Sabi ko sa kasama ko, Panginoon, bakit ito ganito? Ginawa mo ng tama, mali ka pa rin. Kailangan maintindihan. Siguro mas magandang kung sila nasa kalagayan nila na ako, maintindihan nila ako. Eh, naging leader din sila. Nung naging leader sila, naintindihan nila, Pastor, naintindihan ko na yung sitwasyon mo. Yung naging kaaway ko, naging kaibigan ko pa. Salamat sa Panginoon. Praise God. Sabi ko sa kanya, anak, kapatid, ano mo, paglilingkod natin sa Panginoon, nakasalalay ito sa ating katapatan sa Kanya. Hindi yung maganda yung gusto mong resulta, mangyari sa buhay mo at sa buhay ng iba. Hindi yun, kundi ano yung kalooban ng Lord sa ating lahat. Napakahalaga nun, di po ba? Hindi yung ganun kadali na unawain ng lahat. Hindi kadali na hindi ng lahat. Pero sa isang banda, napakahalaga na ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. Kasi Diyos naman may hawak ng lahat ng bagay. Sabi nga doon sa last term ko, binabahagi ko lang kasi pamilya ko kayo. No? Sinasabi ko lang yung totoo. Pamilya ko kayo. Kung meron na akong sasabihan ito, kayo po kasi pamilya ko kayo. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, ito yung last term ko na. Sabi ko sa Lord, bagong eleksyon noon, dating eleksyon, that was last year, no? Doon sa MOA. Dito sa SM. Dito po na pa aming convention eh. Sabi ko sa sarili ko, Lord, I hope na maintindihan mo ako. Sabagat, nanghihina na po ako, Panginoon. Hindi ko na kaya. Physically, Lord, sabi ko, Panginoon, gusto ko na matapos ito. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng tagumpay. Kaya nung sabi mag-eleksyon na, sabi nila, Pastor, lahat po dapat magsalita. Magsalita kung ano yung plataforma. Dami nagsalita. Ito, pag hindi sila, ito gagawin nila. Sundin nila programa ito gagawin nila ganitong bagay. Gagawin nila ito. Ang dami nilang pangako. Sabi ko, tawagin na ako, Pastor Jude, ikaw. Salamat po, mga kapatid. Thank you lang ako. Salamat po sa iba. Salamat po ng marami sa inyong pagtitiwala. Salamat po ng marami. I hope God's will prevail. Sabi ko sa kanila. Salamat po. Yun lang sinabi ko. Hindi lang akong pagtawang binanggit. Sabi ko, Lord, salamat po, Panginoon. Tapos na. Hindi ko alam. Ako pa rin na-elect sa biyaya ng Diyos. Hindi ko alam bakit. Sabi ko sa Panginoon, by your grace, love, and mercy, salamat po, Panginoon. Nawa, maintindihan nila ako. Kasi nagbabago na pati pangungusap ko, panalita ko, hindi na katulad ng dati. You will notice it. Kalakasan hindi na katulad. At I hope this is my last term sa ating pong distrito. And I hope you will bear with us as a pastor of this church. Sa family. Kung hindi man ako nandito, ay alam niyo po ang dahilan kung bakit. Sa biyaya pa rin ng Diyos, nandito po tayo. Pero mahalaga niyan,
tinatalakay natin ang issue na ito sapagkat ito'y pangkalahatan, pampamilya po ito. Pampamily, pampamilya. Kung mahal nyo anak nyo, huwag nyo pong itakwil sila. Kailangan tuwid-tuwid nyo po sila. Kailangan itama ang buhay, itama po natin sila. Kailangan mahalin, abutin sila kasi wala pong aabot sila kundi tayo rin naman. Kung mahal nyo asawa nyo, anong pagkukulang nila, abutin po natin. Amen. Hindi natin kapiling ngayon, panalangin pa rin natin sapagkat ang biyaya po ng Diyos hindi po natatapos doon sa kawalan ng pag-asa. Kasi ang biyaya ng Diyos extended po yan. Hindi ko nawawala yan. O ating mga kapatid, nagkakatalo. Minsan nagtatalo po sa kapirasong lupa. Eh di, baka naman pwedeng sa'yo, pirasong paso na lang, okay na sa'yo. Ibigay mo na lang sa kanila yung kapirasong lupa na yan. Huwag lang kayo magtalo na para bagang ang buhay ninyo nakasalalay dyan. Relasyon niyo nawawasak dahil dyan, di po ba? Meron nga po, 100 square meter, nagdemandahan pa. 100 square meter, nagdemandahan pa. Sabi ko, ano? Gusto ng isa sa harap, isa sa likod. May mga pagkataon po na hindi ganun kadaling unawain po mga sitwasyon sa buhay. Pero extend pa rin natin pag-ibig natin. Sapagkat sabi ng Bible, pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, walang katapusan. Amen. Hallelujah. Paano tayo mag-extend ng grace? Mag-pray muna bago mag-react. Mas pray first bago react. Diba? Isa, pagka nakabalita tayo, Pastor, anong nangyari kayo dito? Siguro may ginawa siya, hindi. Kapatid, pag-pray natin, bakit? Pinag-pray mo na ba? Minsan may nagtanong sa akin, kapusta, Pastor, yung assistant mo, bakit nangyari sa kanya? Hindi ko chichis. Pinag-pray mo, dinalo mo na ba? Hindi mo pa dinalo ba? Concern ka sa kanya. Dalawin mo siya, kapatid, dalawin mo. Baka kailangan niya kalakasan mula sa atin. Amen. Meron ba kayong kilala na kailangan ng pagpapalakas, kailangan ng pagtutuwid, kailangan ng pag-abot, kailangan ng panalangin? Dalangin natin. Lalo natin mga mahal sa buhay, ating anak, kapatid, kaibigan, kakilala. Even our best friends, naging best enemy natin, learn from them. Share our thoughts with them. Forgive them. Amen. Because God has forgiven us. Maaaring dumating pagkakataon tayo magkamali din naman. Eh, sino magpapatawad sa atin? Di ba kapwa din natin, pamilya din natin? Amen, Lord. Salamat po sa Panginoon. Sabi ni isa, Pastor, kahit na gano'n kasama ng anak ko, walang ibang maging magulang kundi kami. At tagapin pa rin namin siya sa kabila ng lahat. Pero tinatama namin ang kanyang pagkukulang at pagkakamali. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Bigyan ng time ang tao para mag-adjust. Tagal na po, Pastor eh. Bakit? Ang Panginoon, kailan siya nag-adjust para sa atin? Di ba? Lifetime ng adjustment ni Lord sa atin. Kaya extend natin yung grace natin katulad na pag-extend ng Lord sa atin. Huwag gawing public ang private mistakes. Ito yung pagkukulang ng iba eh. Huwag gawin private and public mistakes. Piliin ang relasyon kaysa arguments. Lahanin kung gaano kalaki ang grace ng Diyos para sa iyo. Chapter 15, verse 7 ng Romans, tanggapin ninyo ang isa't isa tulad pagtanggap ninyo sa inyo ni Kristo. Kung paano titinanggap, ganun din tayo dapat tumanggap. Amen po ba? Salamat sa Panginoon kung bakit niya ako tinanggap bilang isang anak ng Diyos. Salamat kay Lord, pinatawad niya aking mga kasalanan. Salamat sa Panginoon, ako'y tinawag niya, paglingkuran siya ng buong puso. Salamat Lord sa uling pagkakataon ng buhay namin hanggang sa makunin kami ng Panginoon, hanggang sa lubos kaming mawala sa mundong ito. Salamat sa Panginoon sa biyaya niya isapat sa pangailangan natin lahat. Ang biyaya ng Diyos extended po sa ating buhay. Amen po ba? Ang gracious extended ng Panginoon sa buhay natin ito. Hallelujah. As I wind up with this message, hindi pa pala tapos sa aking insight. Kapag nasasaktan tayo, ang hirap isipin na patawarin kung yung taong gumawa nito. Pero ang Bible ay may isang mahalagang dahilan kung bakit kailangan natin magpatawad. Magpatawad kayo dahil tinatawad ka ng Diyos. Sabi ni Ephesians chapter 4, verse 32, maging mabait at manuwain kayo sa isa't isa at magpatawad kayo sa pagpapatawad, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kapag iniisip mo kung gaano kalaki ang pinatawad ng Diyos sa iyo, mas nagiging madali ang magpatawad sa iba. Pero kapag hindi ka naniniwala na pinatawad ka niya, mahirapan ka laging talaga magpakawala ng galit. Kung struggle sa iyo ang magpatawad, tanungin mo ang sarili mo. Naniwala ka ba talaga na pinatawad ka na ako ng Diyos? Pwede mo itong ipag-pray sa Kanya. Isipin mo ito, binura na ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Lahat na dapat ay parusa sa iyo, kinalimutan na niya. Kapag tinanggap mo ang katotohanan ito, sabi ng Bible, mahirapan ka nang magtanim ng sama ng loob sa iba. Promise yan ng Diyos. Amen. Pinatawad ka niya.
To add more depth to this insight, consider these 3 points. Point number 1, forgiveness is a gift to yourself. Ang pagpapatawad ay regalo mo sa sarili mo. Bakit regalo sa sarili ito? We often think forgiveness is letting the other person off the hook. But it's actually about releasing yourself from the prisons of bitterness. Bakit ito binanggit ito? Alam niyo kung pagka kayo nagpatawad, hindi ka nagpatawad, yung kagalit mo, pinatawad na ng Diyos kasi nagsisina, hindi mo alam nangyayari sa kanyang buhay. Masaya na siya, ikaw ang lukot-lukot mo pa pag naalala mo siya, di po ba? Pero pag nagpatawad ka, nawawala yung bitterness sa kalooban mo. Amen? Nawawala yung bitterness niyan. Ano yun? Napapalaya ka ng Panginoon, di po ba? So, give mo sa sarili mo yung pagpapatawad. Sino dito may sama ng loob sa kapwa niya? Yung kapwa niya, nakakatulog ng mahimbing, kung hindi pa makatulog. Bakit? Kasi may ginawa siyang mali, di po ba? Naintindihan niyo po ba sinasabi ko? Kaya ang pagpapatawad pala, regalo natin sa ating sarili. Hello? O, sasaya na tayong lahat, no? Kasi gagawa natin, magregalo sa sarili natin. Regaluhin natin sarili natin pagpapatawad. Okay? Pinipigilan nito ang taong nanakit sa iyo na patuloy kang masaktan sa kalusugan kapag lagi mong naalala ito. Yan. Tapos na yung ginawa niya, ikaw hindi ka pa tapos kasi inaalala mo yung ginawa niya eh. Inisip ba natin yun? Hello? Pangalawa. Forgiveness is not just trust, precious trust. Just because you forgive someone doesn't mean you do trust them immediately o ibalik mo agad ang iyong sarili isang pamansalang sitwasyon at pagtitiwala sa Kanya. Hindi naman ganun kadali. Yung pag nagpatawad ka, yung tiwala mo babalik agad. Hindi ganun kadali yun. Kasi ang pagpapatawad, pwedeng gawin mo agad, pero ang pagtitiwala, panahon ang binibilang yan. Hinihingi po ng panahon ng pagpapatawad, pagtitiwala. Tama yung sinabi ko? Yung pagpapatawad, madali mong gawin yan. Kasi it's a decision, hindi ng decision ng kalooban yan, hindi emosyon yan eh. Ang problema lang, pananaw ng marami, pag pinatawad mo ng kapwa mo, ay gagawa na sa mali. Nasa kanya na yun. Ang mahalaga, nagpatawad ka. Hindi po tayo. Pagpatawad kasi isang bagay na maaari mong gawin ngayon, pero ang pagtitiwala muli, may babalik. Hindi ganun kadali yun. It takes time for us to trust people again. Di ba? Trust people again. Halimbawa, meron kayo nakasalubong. Sabi pastor, paano ba magkakaroon ng pagkakataon ng isang magnanakaw na nakulong tapos magpagbabagong buhay? Pero alam mo magnanakaw siya, tatabi ka ba sa kanya? Kapatid, yung katabi niyo po ba, alam niyo ba ang buhay niyan? Di ba hindi? Hindi lahat. Hindi niyo ba alam, magnanakaw yung katabi niyo? Pastor, pag magnanakaw, hindi tatabi niyan, di po ba? Pero pag nagbago na, mag-iisip ko, ito bang katabi ko kahit binago na ni Lord, magnanakaw pa rin to. Hindi ba naisip yun? Hindi ganun kadaling tanggapin ng taong nagkamali, di po ba? Para ilubos natin, tiwala natin sa kanila, hindi ganun kadali. Pero sa isang banda, tingnan niyo ang Diyos. Sabi nga ng Panginoon, magpatawad tayo tulad ng pagpatawad ng Diyos. Bakit? Tinanggap niya tayo kung sino man tayo eh. Ano man nakalagay natin sa buhay, di po ba? Salamat po sa Panginoon, sa pagtutuhan niya. Tuloy natin. Kasi, ang pagpapatawad ay isang utos. Ang tiwala naman ay binubuo sa paglipas ng panahon. Kasi pwede ka namang mag-forgive from a distance to keep your heart safe. Pwede mo na siyang patawarin, hindi naman kayo dapat naglagi magkikita eh. Di ba? Third point, the vertical and horizontal relationship. Ang ating relasyon sa Diyos ay direktang nakakapekto sa ating relasyon sa iba. Kung vertical na linya ay naharang ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, siyempre, apektado nito yung inyong relasyon sa iyong kapwa. Yung kabaitan sa iba ay palaging mabigat at mapilitan lamang natin gawin. As I wind up with this, let me conclude this. Ito ang conclusion na to. Ang pagpatawad ay hindi lang isang pakiramdam o feeling, ito ay isang desisyon. Nagmumula sa biyaya na tanggap natin mula sa Panginoon. Hindi po ito damdamin lang, ito desisyon. It is a decision. Hindi tayo nagpapatawad dahil deserve ito ng taong nakasakit sa atin, kundi dahil kinilala natin kung gaano kalaki ang habag ng Diyos na pinakita sa atin ng banal na Diyos. We forgive not because people who are done mistake to us deserve to be forgiven. But rather we forgive because we do understand the forgiveness that God showed to us. Yun pong magandang pagkatindan natin. In English ko na po, Tagalogin ko. Tayo nagpatawad hindi dahil sa deserving yung taong dapat natin patawarin. Patawad tayo dahil nakita natin pagpapatawad ng Diyos sa ating buhay. Yan po dapat intindihin natin. Bakit tayo kailangan magpatawad?
Kasi ang Diyos, hindi na kailanman tayo iniwan, ipinabayaan man. Amen. Salamat sa Panginoon sa katotohanan na yan. So reflection, bigyan mo ng oras ng sarili mo na tingnan ang iyong clean slate. Kung ang Diyos na perfecto ay piniling hindi na isumbat sa iyo ang kasalanan mo, anong pumipigil sa iyo nang nabitawan ng galit sa taong iyon ngayon? Mabigat ba ang puso mo dahil sinubukan mong pagpatawad gamit ang sarili mong lakas lang? Subukan mo sumandal sa katotohanan ng krus na doon binayaran ng lahat. We forgive because God has forgiven us. We don't forgive because others deserve it, but because we recognize how much mercy we ourselves had been shown by a holy God. Yan. Sabihin nito, pinakita ng Diyos yung kanyang kahabagan sa atin. Gaano kalawak ito. Kaya kailangan ng patawad. Amen. So, relationship-wise, sa ating pong pamilya. Extended ba yung grace natin sa ating kapwa, kapatid? As we wind up, sabi ko nga po, tapusin ko na mensaheng ito, magitan ng encouragement, prayer na ito. Ngayong umaga, may tanong ang Diyos sa atin. May tao ka bang hindi mo napatawad? Isipin natin, may tao ba tayong hindi napatawad? Asawa mo, huwag mo natin isipin kapitbahay mo natin, pamilya mo natin, anak natin, kapatid natin, magulang natin, kaibigan natin. Relasyon bang unti-unting namamatay dahil sa pride? May relasyon ka bang na unti-unting namamatay dahil sa pride? May tao bang naghihintay ng grace mula sa iyo? Isipin natin yan. Baka hindi natin napapansin. Mayroong tao naghihintay ng grace mula sa atin. Amen. Maring hindi sila deserving, pero hindi rin tayo deserving noon. Isipin natin. Noon, hindi rin tayo deserving eh. Kasi nagkamali tayong lahat eh. Ang revival ay hindi nagsisimula sa sigaw, nagsisimula ito sa pagpapakumbaba. Kung nais natin magpakumbaba, revival ng Diyos, magpakumbaba tayo sa Panginoon, forgive me. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, turuan mo ako magmahal ng may biyaya. Dahil ang pag-ibig na walang grace, madaling masira. Pero pag-ibig na may grace, kahit ilang bagyong dumaan, mananatili ito magpakailanman. So grace is God's unmerited favor na tanggap natin mula sa Kanya. As I close, may declaration, pamilya na may grace, mananatili, ang asawang may grace, magtatagumpay. Ang church na may grace, lalago, ang pusong may grace, may kapayapaan. Praise the Lord for His lasting love that extends grace. Amen. Ang sabi dito, pakiwalik mo anak yun, ang pamilya na may grace, mananatili, matatag. How about our pa? Tingnan natin ating pamilya. Kasi may family. Gracious ba tayo sa kanila? Ang asawang may grace, magtatagumpay. Sino dito may asawa, gusto niya kunin na ni Lord? Biyaya pa rin, extend pa rin natin biyaya. Kasi pwedeng magbago yan, pwedeng ayusin ang Panginoon. Alam mo si Lord, hindi pa tapos sa pagbabago ng buhay. Pag-ayos ng pamilya, pag-ayos ng tahanan. Salamat doon sa mag-asawa na close and sweet pa rin sa isa't isa. Grace yun ng Diyos kung bakit ito yun. Kasi wala namang po compatible partner sa mundong ito eh. Wala pong compatible partner sa mundong ito. Wala pong pwedeng katulad mo, katulad mo. Wala pong ganun. Iba nga eh, nag-iisip na mabuti pa yung kapitbahay lang, sweet-sweet nila. Sino may sabi sweet-sweet is parang hindi nagkukulang. Kami pong mag-asawa, bagamat bira po kami mag-asawa, hindi kami nag-aaway. Nag-aaway ba tayo? Hindi kami nag-aaway. Pero may mga pagkukulang kami sa isa't isa. Alam namin yun. Pero extended yung grace eh. Grace ng Diyos eh. Panginoon, salamat po Panginoon sa misis ko kahit na ito yung kalagayan namin, Panginoon. Salamat po. Extend po rin grace mo sa buhat. Kasi kapag mag-asawa mo walang grace, hindi magtatagumpay. Ang church na may grace, hindi lalago. Walang grace, hindi lalago. And we are called by God to fill that gap na ating pong nakikitang gap. Fill it with God's grace. Amen. Nandun po yung pagpapatawa, nandun po yung discipline, nandun po yung pagtutuwid. Nandun po, hindi po mawala yun. Pero yung grace ng Diyos, dapat hindi mawala yung grace yun. Alam niyo po, just to mention something important to you. Marami po kami na disiplina sa distrito na nakabalik ko sa paglilingkod. Bakit? Extend namin grace eh. Extend namin grace. Bakit? Sino ba hindi nagkukulang, hindi nagkakamali? Hindi po ba tayong lahat? Pero tingnan niyo po, sino ba sa atin perfecto? Wala po. No one among us are perfect. No one, not even one. Sabi ng Bible, no one is righteous, no not even one. Wala po isa sa atin. Tamang-tama sa harapan ng Diyos.
Pero bakit tayo tinanggap ng Panginoon? Patuloy tayong inabot ng Panginoon because of His love and grace for us. His mercy. Full of grace po ang Diyos eh. Full of grace. Puno siya ng kabagan. Salamat po sa pangsabag na ito. Why don't we pray for God to extend yung grace na sa buhay natin ito? Amen? Kung may nagkulang, patawarin niyo po ako. Extend niyo po yung grace sa aming pamilya. Forgive me. Forgive us. Extend niyo po yung grace. And then talk to us personally para maintindihan niyo kung bakit nangyayari itong mga bagay na ito. Sa buhay natin ito, talk to your parents, talk to your loved ones, talk to your sons, talk to your daughters. Anak, minsan kinakausap ng anak, bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari ito? Minsan may mga pagkakataon, medyo iba ang dating no, sa mga anak. Yung mga anak na sisimula ka pala magsagot, sumasagot na eh. Salamat, may mga anak po kung hindi ganun. Salamat po. At may mga anak po kung may problema ka sa anak, may problema din tayo, may problema sa pamilya. But extend natin yung grace natin sa kanila. Amen po ba? Shall we all stand? Pwede po ba tayong tumayo at let... Iba sa atin marahil nagsasakripisyo na nag-aalaga ng may sakit. Parang gusto niyo nang iwan kasi parang ang buhay natin nakasalali na doon. Send pa rin natin grace ng Diyos sa kalagayan nila. Amen. Praise God. Hallelujah. Love, true love, extends His grace. Tuwing na nagmamahal, nag-extend yung grace ng Panginoon. Kapatid, meron ka bang gustong ipanalangin? Yung tanong na kanina. May tao bang hindi mo napapatawad? May relasyon bang unti-unti namamatay dahil sa pride? May tao bang naghihintay ng grace mula sa iyo? Isipin natin, baka tayo po nangailangan ng grace ng Diyos. Let's come to God and ask God's grace, mercy to be with us, cover us with His mercy, grace, and love. Pwede po ba natin ipanalangin sa Panginoon sila? At tayo din naman mismo dahil kailangan ng pagpapalag, biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay madalangin sa Panginoon. Those who need prayer, just come. Pupipray ho natin dito sa altar kung meron pong nangailangan po ng biyaya ng Panginoon. Just come. Sige po. Kung meron man pong nangailangan ng pagpapalag ng Panginoon, biyaya ng Diyos. So yung madamay biyaya ng Diyos, pag-ibig ng pangyakap ng kanyang biyaya sa buhay natin. O meron may hardship kayong pagpatawad, hingin natin sa Panginoon, tulungan mo ako Panginoon. Turuan mo ako magpatawad, O Diyos. Patawarin ko, magulang ko, tawarin ko, kapatid ko. O isa sa amin, Lord God. Sige po. Salamat po. God, Jesus, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Oh, Lord Jesus, God. Panginoon, salamat po. Jesus, Lord. I want to call my wife, Ma. Hallelujah. God. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Have way, Lord. Have your way in us, O God. Have your way in us, O God. Ikaw po ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Ano man yung aming mga kalagayan, Panginoon, inihahayag namin sa iyong lahat, Panginoon. Oh God, hindi namin kayang pantayan, Panginoon, ang lawak ng iyong biyaya. Yung grace mo, Panginoon, yung pag-ibig mo, na patuloy na ipinapahayag sa bawat isa sa amin. Ang hirap, Panginoon, umabot sa kamay ng mga taong ayaw kang abutin. Lord, ang hirap pong baguhin ang aming mga sarili. Hindi namin kaya, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon. Patuloy mong inahayag ang iyong pag-ibig.
Tinuturuan mo ang bawat isa sa amin na patuloy buksan ang aming mga puso't kaisipan sa katotohanan ng iyong mga salita. Lord, patuloy kang nagpapahayag sa bawat isa sa amin upang abutin ang aming mga kalagayan, Panginoon. Marami sa amin, Panginoon, ang wasak, Panginoon, ng buhay na parang walang pag-asa na magbago, na parang walang tatanggap sa amin dahil sa mga kasalanang nagawa namin, Panginoon. Mga kasalanan kung minsan umuulit-ulit, Panginoon, dahil sa laman na naninirahan sa aming mga katawan, Panginoon. Mga kasakiman, Panginoon. Mga gawa ng laman, Panginoon. God, mga bagay, Panginoon, na itinatali ng kaaway ang bawat isa, Panginoon, upang hindi namin masunod, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon. Lord, bawat isa po sa amin ay hindi perpekto, Panginoon, may mga kakulangan. Maging sa aming pag-iisip, sa aming pananalita, Panginoon, hindi namin namamalayan kami, Panginoon, ay nakapaghuhusga. Hinuhusgahan namin higit sa lahat yung aming mga sarili. Yung aming mga sarili, Panginoon, na mismong kami hindi namin mapatawad ang aming mga sarili dahil kami nagkamali ng pagpapasya. Nagkamali kami ng hakbang sa aming mga buhay, Panginoon. Nakasakit kami ng aming kapwa, Panginoon. Sa mga bagay na hindi namin namamalayan, ito'y nagaganap, Panginoon. Ngunit patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos. Muli mong ipadama sa bawat isa, Panginoon, ang biyaya mo, Panginoon, ang pagpapatawad, Panginoon. Lord, i-assure mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa katotohanan ng iyong mga salita, na kung kami magpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, ikaw ay tapat at banal na patatawarin kami, Panginoon. Hindi man kami mapatawad ng kapwa namin, Panginoon. Ngunit patuloy, Panginoon, salamat, Panginoon, sa biyaya mo na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa amin, na may pag-asa kami na magbago, Panginoon. May pag-asa kami, Panginoon, na muli, Panginoon, talikuran ng mundo, Panginoon. At yung mga pagnanasang hindi namin dapat nararanasan, Panginoon. Tulungan mo pong magtagumpay ang bawat isa sa amin. Sa tulong ng iyong kapangyarihan, Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon. Hindi po kami nananangan sa salita ng tao, kundi nananangan po kami, O Diyos, sa pangako mo, Panginoon. Kung kami hahakbang, Panginoon, na may pagtitiwala sa iyo, na anuman yung aming kasalanan sa aming pagsisisi sa iyong harapan, ay binura mo na ito, Panginoon. Binura mo na upang magkaroon kami ng pag-asa na patuloy na humakbang sa iyong harapan, Panginoon. Maabot namin ng lubos ang biyaya mo, Panginoon, ng pagpapatawad, Panginoon. Lord God, ayusin mo, Panginoon, ang bawat relasyon ng mag-asawa, relasyon ng anak sa magulang, Panginoon, relasyon ng magkakapatid, Panginoon, relasyon ng magkakaibigan, kapitbahay at kapatiran, Panginoon. Lord, here we are all sinners, Lord. But thank you for your grace, Lord, your mercy and love, Panginoon. Nagkakaroon kami ng lakas na lumapit sa iyo, Panginoon. At panangan, Panginoon, hawakan ang iyong pangako, O Diyos, na anuman yung aming kalagayan, Panginoon, bagsak man kami ngayon, Panginoon, pinanghihinaan ng loob na humakbang, Panginoon. Lord God, ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng lakas ng loob at pagtitiwala sa bawat isa sa amin, na ikaw ay Diyos na mapagpatawad, Panginoon, na ikaw ay Diyos na patuloy na nagmamahal,
at patuloy na umaabot sa sino mang nagtataas ng kamay sa iyo, Panginoon, bilang pagsuko ng kanyang buhay. Lord, hear, Lord, our hand, Lord God. Narito ang aming kamay, Panginoon. Abutin mo po kami, Panginoon, upang sa ganon, Panginoon, maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang patuloy na pagdaloy ng iyong pagpapala, na ang bawat panalangin ng bawat isa, O Diyos, ay matanggap, Panginoon. Lord, gawin mo pong daluyan ng pagpapala ang iglesyang ito, Panginoon, bilang daluyan ng iyong biyaya, daluyan ng iyong pagpapatawad, Panginoon. Lord, sapagkat naranasan namin, Panginoon, na hindi mo kami hinusgahan, Panginoon. Hindi mo kami tinalikuran. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, sa aming pagkakalugmok. Bagkus binigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon, na magbagong buhay. Patuloy na humakbang, Panginoon, bagamat mabigat. Ngunit binigyan mo, Panginoon, ng unti-unting pagbabago ang bawat isa sa amin. Lord, here we are, Lord. Cleanse our lives, Lord. Nang sa ganon, O Diyos, magamit mo ang iglesyang ito na daluyan ng iyong pagpapala, ng pagpapagaling, Panginoon. Those who have anxieties, depression, Panginoon, in Jesus' name, we cast it out in the mighty name of Jesus. Lord God, Lord God, Lord God, Lord God, hallelujah, Lord God, gawin mo daluyan ng pagpapala ang iglesyang ito, Panginoon. Gamitin mo ang iyong mga anak na pinatawad mo na rin, Panginoon, nakaranas ng pagpapatawad, Panginoon, mula sa iyo. Gamitin mo po yung mga kamay, Panginoon. Gamitin mo po ang mga bibig. Gamitin mo ang aming mga paa, Panginoon, upang iabot ang mga aming mga kamay sa mga taong nalugmok, sa mga taong nawala ng pag-asa, Panginoon. Na sa ganon sila man, Panginoon, maranasan yung pag-asa na binigay mo sa amin. Maranasan din nila, Panginoon, ang pagpapatawad mo, Panginoon. Through our lives, O God, na binago mo. Through our lives na patuloy na nagpapasakop, Panginoon, sa iyo. Lord, use our lives. Lord God, na masasabi namin sa biyaya mo kami pinatawad mo. Binigyan na muling pag-asa at patuloy mo kami binibigyan ng buhay upang ipahayag sa iba na walang pag-asa, na mayroong pag-asa sa iyo, Panginoon. Lord, in Jesus' name, Lord, every one of us, Lord, we love our families, Lord. We love our husbands, wives, Lord, our children, Lord God. Marami sa iyong mga anak, Panginoon. It seems na hindi namin makita, Panginoon, yung biyaya, Panginoon. But then, sabi mo nga, Panginoon, Lord, we continue to claim what you have said in your words. Ang sino mang lumalapit sa iyo, hindi mo itataboy. Sino man kami, Panginoon, ano man kami, Panginoon, Lord, may mga kahinaan man kami, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon, iiwanan kami ng lahat, ngunit kailanman, hindi mo kami iiwan. Lord, and we give you back the glory, the honor, and the praises dahil wala kang katulad na Diyos, Panginoon. And we claim, Lord, every one of your people, Lord, na lumapit sa altar na ito, God. Lord, make them know in their lives that you are a God, a God of grace, Lord. Sa mga mayroong problema, Panginoon, those who have anxieties, those who have depression, Lord, walang bagay na hindi mo kayang gawin, Panginoon. And we cast out this loneliness. We cast
pa kami hahanap ng kagalakan, Panginoon? Kanino pa kami lalapit na magbibigay sa amin ng kaaliwan? Kundi sa iyo lamang, Panginoon, na kayang linisin ang aming buhay, na kaya kaming palakasin, Panginoon, na kaya namin tanggapin, O Diyos, ang anumang bagay sapagkat sinamahan mo kami. Hindi mo kami iniwan, Panginoon. Lord, give victory upon these people of yours, O God. Bigyan mo po kami ng pananagumpay, Panginoon. Hindi man kami matanggap ng kapwa namin, pero ikaw tinanggap mo kami. Kapatid, ano man tayo, sino man tayo, may pagkukulang man tayo, may kasalanan man tayong nagawa noon, pero ang Diyos, binubura niya yon, kapatid. Because dahil gusto ng Lord na gamitin ka, kapatid, may pagpapala sa iyo ang Diyos ngayon. Receive it. Claim it by faith. No? I-claim natin sa Panginoon yung pagpapala. Wag nating hayaan ng kaaway na agawin sa atin ang pagpapalang yan. God has given us all the blessings. God has given us a big promise. Malaking pangako, kapatid. It takes a step of faith. Sabihin mo sa akin, mahirap. Pero walang imposible sa patuloy na nananampalataya sa Kanya. Kapatid, nasa kamay mo ang sagot. Nasa kamay natin ang sagot. Binibigay na po sa atin ng Panginoon. God is blessing you, whoever you are. Hindi po ako emotional. Even para po sa akin, madalas nating nakakalimutan ang sabi ni Lord, ito yung tugon, anak, binibigay ko sa'yo. Patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon because God wants us to shine. Gusto ng Panginoon na sa kabila ng galing tayo sa dilim, na sa paglabas natin sa dilim, sa ating paglapit sa Panginoon, unti-unting makita sa atin yung liwanag. Hindi sa ganang sarili po natin. We cannot change people, but God can change us. Amen. Sabi nga ni Pastor kanina, God is giving us the power to pray, the power to accept the blessing of God. It's your choice, kapatid. Pagpili po natin ito. Nagtitiwala po ba tayo na may magagawa ang Diyos sa buhay natin? Kung yung mga pusakal na bago ng Diyos, tayo po kaya. Praise God. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Glory be to God. Lord, salamat po. Napakabuti niyo sa amin. Let's give God glory, honor, and praise. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Awitan po natin sa masayang awit ng Diyos. Song of celebrating the goodness of God sa buhay natin ito. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we worship your name, oh God. Let's give Him glory, thanks. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Buong puso po natin dakilain ng Diyos pagkatong ito. Oh, thank you, Lord, for your mercy, loving grace, oh God, for giving us. Salamat sa pagpapatawad, salamat sa karabagan, salamat sa biyaya mo po, Panginoon, na-extend mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, we glorify your name, oh God. Hallelujah. Oh, thank you, Lord, for your saving grace. Thank you, Lord, for your loving care. Thank you, Lord, for your extended grace, oh Lord. Napakabuti mo pang sa bawat sa amin, sa Panginoon. Hallelujah. You died, you rose again.
live. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. For all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah. Glory be to the name of God. Thank you, Lord, for your love, grace, and mercy, oh God. Thank you for forgiving us. Thank you, Lord, for having a gift of love that comes from you, Lord. Thank you for encompassing us with your blessing. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen and amen and amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa biyaya ng Diyos. Thank God for His love, grace, and mercy. Salamat po, Panginoon. Tayo po ay dadako sa isa pang mahalagang gawain. At ito po ay ating pong ginaganap every third Sunday of the month. Ay po yung unang linggo ng buwan. March 1 po, ang araw na ito. Kaya ating pong ginugunita ang kadahilan, pag-ibig ng Panginoon, pagpapatawad niya sa ating lahat. Bago natin tanggapin ang mga bagay na ito, ating pong gunitain ang mga katotohanan tungkol sa katotohanan patungkol sa bagay na ito. Sa iba na banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 11, ito pong ating mababasa. Sapagat turo na tinanggap ko mula sa Panginoon ay binibigay ko naman sa inyo. Tayo pong lahat ay muli tumayo sa biyaya ng Diyos. Lahat tayo. Nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpirapeso iyon, at sinabi, ito ang aking katawan nihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ano daw itong tinapay na ito? Simbolo ng kanyang katawan, nagkalorila sa krus. Alahanin daw natin ito dahil may ginawa siyang magandang bagay sa atin. Matapos magapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay na aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin, sapagkat tuwing kain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Mahalaga na makita natin ang kahalagahan po ng gawain ito. At maalala natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin ito. God has given us His grace, love, and mercy, forgiving us for all of our sins and mistakes that we've done. Di po ba nakarapat dapat itong pasalamatan ng Panginoon, alalahan ng kabutihan niya? Wala pong taong kagawaan dito yung mahalin tayo dahil sa kabila ng ating pagkukulang. Ang Diyos po ginawa sa ating buong buhay. Salamat po sa pag-ibig niya, katapat, kagadakilaan ng Panginoon sa ating buong buhay. Thank you for His forgiveness, for loving us, for His grace, love, and mercy. Salamat po, Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Pasalamatan po natin ng Panginoon sa kabila ng kanilang pagkukulang. Ay inabot pa rin tayo ng Panginoon sa katotohanan na ito. O Diyos, nagpapasalamat po kami, Ama. Sa pagkataong ito, Panginoon, muli po namin maalala ang kabutihan mo, Panginoon, sa aming pong buhay. Namatay ka, Panginoon, sa krus, alang-alang sa amin. Nung kami makasalanan pa, hindi mo tinuring kami, Panginoon, na isang nilalang, O Lord, na baliwala sa iyo. Kundi pinahalagan mo kami sa kabila namin kakulangan. Wala sa amin perfecto, Lord God, pero inabot mo pa rin kami. Wala sa amin ganap, Panginoon, pero sinumpleto mo ang buhay namin dahil sa iyo, Panginoon. Pinasaya mo ang buhay namin, pinigtas mo kami, pinatawad mo kami sa iyong pagkukulang, pagkasalanang nagawa. Salamat po, Lord, sa iyong pag-ibig, kahabagan, katapatan mo po, Panginoon. Salamat po. At inaalala po namin ang katotohanan ito. Huwag po kung namin kalimutan ang katotohanan ng Panginoon na wala ni isa sa amin, Panginoon, matuwid. Wala ni isa. Dahil sa iyo, Panginoon, naging matuwid kami sa harapan ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat sa pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan na ipong inaalok. At salamat, Lord, ikaw'y muling paparito upang kami kunin, upang kami makasama mo magpakailanman sa piling mo po, O Diyos. Lord, nananabik po kami sa iyong presensya, O God. Kaya we pray, O God, for your provision, love, and mercy to cover us always, O God, with this presence, O God. Salamat po, Panginoon, minsan pa. Pagtanggap namin mga bagay nito, alalahanin po namin ang kabutihan, kadakilaan mo sa aming pong buhay. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot panalangin. Ito po aming kalaki, pang aming taos puso pagpapasalamat. Lord, sa kabila ng lahat. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Salamat po. Sama-sama po natin kainin. Sama-sama po natin inumin. Salamat, Lord, sa kabutihan mo sa buhay namin ito. Lord, all the glory, honor belongs to you. In Jesus' name. Thank you, God. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah.
Let us all pray. Lahat tayo, mga kapatid, manalangin, dumulog sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, God, for all that you have done for us. Salamat po, Panginoon, for your saving grace. Napakalawak, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong mensahe, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na nagpapaalala sa amin kung gaano kalawak, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Your lasting love upon us, mankind. Sa bawat isa sa amin na iyong pinili, Panginoon. Thank you for extending your fullness of grace upon each one of us. Salamat po, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, O Diyos, dalangin po ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, to have constant fellowship with you, Panginoon. That we may deepen our relationship with you. Sabi mo nga, Panginoon, may vertical relationship. Nawa ito ay lumago, ito ay lumalim, Panginoon. Lord, salamat that you have saved us, not just so that we may end up in heaven, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon, so that you may use us as your channel of blessing, Panginoon. Nawa, isang kapanin po ang bawat isa sa amin, maging daluyan ng iyong pagpapala, ng iyong biyaya, ng iyong napakalawak ng pag-ibig, maging ng iyong habag sa bawat isa sa amin upang sa buhay namin, Panginoon, na iyong pinili at kami ay tinawag mo, Panginoon, upang mamuhay ng may pag-ibig, Panginoon. Pag-ibig mo, O Diyos, na walang kondisyon, pag-ibig mo na sacrificial, pag-ibig mo, Panginoon, na magpawalang hanggan, Panginoon, ay dumaloy sa amin, papunta sa mga taong nais mong abutin, Panginoon, nais mong iligtas, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magawa ito sa tulong mo upang sa pamilya namin kami magtagumpay, upang sa iglesyang ito ay lumago, Panginoon, at maging sa ugnayan sa bawat isa sa amin, Panginoon. O Diyos, ay lalong lumalim, lalong tumibay, Panginoon, all for your glory, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahero, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy mo siya pagpalain ng Pastor John, patuloy mo siya palakasin, Panginoon, physically, spiritually, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, pag-abot mo na lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon, sa kanilang mag-asawa, sa kanilang pamilya. Maging sa bawat isa sa amin, dalangin namin, bagamat magtatapos na, dalangin namin, Panginoon, na patuloy na paglalim ng aming ugnayan sa inyo, Panginoon. Lord, we know that you promise never to leave us and never to forsake us. Alam namin sa bawat panalangin, bawat pagtawag namin sa inyo, Panginoon, ikaw itutungo. Sabi mo nga, ask and it will be given you. Seek me with all your heart and you will find me. Sabi mo nga. Salamat po sa iyong mga pangako. Ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, Panginoon. At you are worthy of our trust. You are worthy of our praise. Salamat po, Panginoon, O Diyos. At sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, dalangin namin ang iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin. Panginoon, bitbit ang kagalakan mula, Panginoon, sa iyong mga salita at pag-ibig, Panginoon, at sa iyong biyaya na lawak, napakasagana, Panginoon, pauwi ng aming tahanan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, maging asin at liwanag sa mundong ito. Panginoon, sa mundong ito na pabulok ng pabulok at kadiliman, Panginoon. Magliwanag kami. Tulungan mo kami, Panginoon, because we know that apart from you, we can do nothing. We give you all the glory, honor, and praises we bring back to you, O God. And all this in Christ Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sa ating pong pansamantalang paghiwalay, taas mo natin yung mga kamay. Tanggapin po ng bawat isa sa atin ang basbas, pagmamahalan Diyos Ama. Patuloy biyaya at pagliligtas at pagpapagaling Diyos Anak at patuloy na pagkipisan, kaaliwan, patnubay ng Diyos Espiritu Santo sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Everybody say Amen. 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 God bless you po. God bless. Pagpalain na tayo ng Panginoon. Kumain po tayo muli sa isa't isa. God bless you po. God bless. God bless.